Kung tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Sais po niyo orasan, oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita, ang araw po ng Miyerkules. Ang 20 na po sa buwan po ng Mayo 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po'y umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Chief Nick Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Barangay Secretary at Bipat patay sa pananampang kahapon sa bayan po ng Ligwasan Special Geographic Area. Una sa lahat, headlines. 4 sugatan sa nangyaring engkwentro, palitan ng putok. Sa bayan po ng Matalam sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. 2 magkaaway na pamilya nagkaroon po ng bakbakan sa bayan po ng Pikong sa Lanao Sur. 5 na paulat na sugatan. Una sa lahat, headlines. State of calamity dineklara sa Bangsamoro government dahil po dito sa epekto ng oil crisis at ng napipintong El Nino phenomenon. Una sa lahat, headlines. Bangsamoro Transition Authority nagpalabas ng resolusyon kahapon na suportado ang pagpapalit ng leadership dito sa MBHTE. Una sa lahat, headlines. Guro na sumali dito sa peace rally nung araw ng Lunes, pinagpapaliwanag ng Bangsamoro Attorneys General Office. Una sa lahat, headlines. LGBTQ member na nagpanggap bilang babae para magpakasal sa kanyang kasintahan abay humihingi raw ng patawad. Una sa lahat, headlines. Senator Robin Hood Padilla naglabas ng kanyang pahayag sa nangyayari dito sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur maging ang Lanao area, Tawi-Tawi nagpayag ng buong suporta sa pagpapalit at na concurrent MBHTE head na si ICM Makakuha. Una sa lahat, headlines.
Top 10 na salat tubong taga-parang. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, DILG nilinaw kung bakit hindi inaresto si De La Rosa. Una sa lahat, headlines. NBI Director Matibag iginit dapat na maunang suspendin si SP Senate President Cayetano. Pagiging under attack ng Senado, kanyang pinabulaanan. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa Ebola outbreak sa Congo, pumalo na raw sa 100. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo. Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa unang radyo ng balita. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito dito sa Cotabato City sa 37 Barangay. Sa ating mga suki, mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagi ng Mega Market sa mga karinderya dyan. Ang sarap humigop ng Anas Coffee ngayong malamig na umaga ng Wednesday. Plus samahan pa ng pandesal o mga kumukunsi o ano pa ba yan? Mga dudol, ngayong umagang ito, yung masilman na mamaya ng konti dahil para may lakas kayo sa buong maghapon mga kasama. Sa ating mga driver na sweet lover, sa mga tricycle driver sa downtown area, sa mga bus driver, sa mga townage driver, good morning po sa inyo sa ating mga magsasaka na nagpapasalamat sa tuloy-tuloy na pag-ulan Ano ba ito? Transition na mula sa mainit na panahon patungo na po dito sa La Nina. Okay, La Nina itong rainy season, itong habagat. Papasok na si habagat dahil nga po sa mga pag-ulan natin pong nararanasan. May kasama pang mga kulog at kidlat mga kasama. Tayo po nagpapasalamat. Dahil dito sa ating lugar, wala po mga pagbaha, hindi katulad sa Davao area na talagang binaha. Sa North Cotabato, ganoon din po, may pagbaha dyan sa Pigkawayan kahapon. Napakalakas na ulan sa North Cotabato. Dyan sa Kapayuran, talagang umapaw yung kanila pong ilog dahil nasira yung dike ba yun na magsusuporta sana sa tubig baha. Sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan sa Cotabato City at sa farm, sa mga usaping politika at iba pa. Kay Marvin Leon, good morning. Kay Nancy Sabado Rimonde ng Ibo Sian na Midsayap. Kay Dato Tuguto ng SPDA at kay Jeffrey Salvador ng Tenorio. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama, mga madudugong balita dahil may panibagong ambush na naganap sa Special Geographic Area. Kahapon dyan sa area po ng Ligwasan Special Geographic Area. Kung saan 2 kataong binawian po ng buhay matapos na tambangan sa bahagi po ng sitio Bungalos sa Barangay Kabasalan na sakop po ng Ligwasan SGA. Pasado alas 12 po ng tanghali kahapon, kinalalang biktima na si Tamano Gyambalan na nasa ustong gulang barangay secretary ng barangay Kabasalan at ang kasama nitong BPAT member na si Norodin Salinogen na pawang residente sa naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon ng Ligwasan na PNP, sakay ng kulay team na minivan ng mga biktima ng bigla itong paputukan. At paulan na ng bala mula sa pinaniwalang long firearms na nagresulta sa kanilang agarang kamatayan. Matapos ang krimen, mabilis namang tumakas ang mga suspect sa di na pag-alamang direksyon
habang nagsagawa din ng follow-up investigation ng Ligwasan PNP. Ngunit bigo silang mahuli ang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Inaalam kung anong motibo at kung sino ang nasa likod ng pananambang. Unang radyo, unang balita. Sa bahagi naman ng Pikong sa Lanao Sur, nagkaroon po ng bakbakan ng dalawang pamilya kahapon. Pasado alas 12 po ng tanghali. Diyan sa bahagi ng barangay Pindulunan sa Pikong, Lanao Sur. Sa report ng Lanao del Sur PNP, inilalang mga inisyal na mga sugatan ng mga biktima na sina Ayman Abragani Gunta, 27 anyos, sa driver, may asawa, at iba pang mga sugatan. Antabayanan yung karagdagang detalye sa nangyaring bakbakan ng dalawang magkalabang pamilya diyan sa Pikong mamaya sa report ni Radyoman.webs abang. Unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap ng alas 5:12 na po ng umaga. Sa mga balita pa rin po natin dahil sa epekto ng oil crisis at napipintong El Nino phenomenon, nagdeklara ng state of calamity ang Bangsamoro government. Sa inilabas na Proclamation Number 002 Series of 2026, ang pamalang riyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagdeklara ng state of calamity sa buong riyon bunsod ng pinagsamang epekto ng oil crisis at ng El Nino. Ayon sa naturang proklamasyon, layunin nitong mapabilis ang implementasyon ng mga agarang hakbang o tulong at programa upang matugunan ang lumalalang epekto ng mataas na presyo ng langis, kakulangan ng supply at matinding tagtuyot na nakakaapekto sa kabuhayan at sa agrikultura, maging sa pangkabuhayan. Unang radyo, unang balita. 5:13 na po ng umaga ating oras, mga kasama. Sa iba pang mga balita pa rin po natin. Pinadalhan ng Bangsamoro Attorneys General's Office ng notice to explain ang isang opisyal ng School Division Office ng Maguindanao del Norte kaugnay ng umano'y pagdalo nito sa isang rally habang office hour noong araw po ng Lunes. Batay sa liham, inatasan si OIC Assistant Division Superintendent Bansil na magpaliwanag sa loob ng 48 hours kung bakit siya dapat managot sa kasong administratibo matapos umano itong dumalo sa rally sa labas ng Bangsamoro Government Center dito sa kaban po ng Governor Gutierrez Avenue. Ayon sa bago, ang naturang rally ay may kaugnayan sa panawagang ipatupad ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at sa panawagang magbitiw o dito sa issue po ng MBHT. Hiningi rin ng opisyal na ipaliwanag kung siya ay may aprobadong leave o pahintulot na lumiban sa trabaho. Gayun din kung naapektuhan ng operasyon ng kanyang tanggapan dahil sa kanyang pagdalo sa naturang rally. Unang radyo, unang balita. Kahapon ay naprobahan po ng Bangsamoro Transition Authority ang resolusyon na sumusuporta dito sa naging hakbang ng Chief Minister na magkaroon po ng bagong leadership sa Ministry of Basic Higher and Technical Education dito sa MBHTE. Ayon pa kay MP Abdul Basit Bobby Benito, isa sa mga co-author na naturang resolusyon na mabilis na naipasa ng BTI naturang resolusyon na lahat ay pumabor para sa pagpapalit ng pamunuan ng MBHTE dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Unang radyo, unang balita. In fact, mabilis po yung approval. Walang nag-oppose.
tuloy-tuloy po, ang bilis nga po lahat po ay sumuporta. Itong resolution na expressing the full support of the Bangsamoro Transition Authority, BTA Parliament, for the decision of Chief Minister Abdurrauf Makakua of the change of leadership in the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, MBHCE, reaffirming the principle of moral governance, endorsing the fight against corruption within the education sector, and urging immediate and comprehensive reforms to address the critical education crisis in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una pong nagkaroon ng statement, mayroong position paper na pinalabas din yung province of Tawi-Tawi kanina, at sinundan ito ng Lanao del Sur, and ang pagkakaalam ko kanina susunod na merong support ang Maguindanao del Sur. So hopefully meron na po. So yun po, overwhelmed po yung support ng mga LGUs at Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, labis na nagpasalamat si MP Abdul Basit Bobby Benito sa tanggapan po ng Department of Migrant Workers sa Rion 12 dahil sa pagkakalo po ng tulong pinansyal o pangkabuhayan sa dating 30 mga OFWs dito sa probinsya po ng Maguindanao del Norte. Ang nasabing tulong ay pinagkalob ng DMW sa pamamagitan din po ng tanggapan ni MP Bobby Benito. Layunin ng programa na matulungan ang mga nagbabalik na mga OFWs na muli makapagsimula ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga kabuhayan at proyektong pagkakitaan para sa kanilang pamilya at sa mga komunidad. Unang radyo, unang balita. Ngayon po ay pasalamat sa Department of Migrant Workers Region 12 dahil po sa kanyang pinamahagi kahapon yung financial assistance under Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Ito yung sinatawag nating mga exit Bangsamoro workers. Alam naman po natin na ang background natin ay galing tayo sa CSO, yung service provider po tayo. Dahil dito sa BARM, dito sa BTA, limited lang yung source of natin. May tulong natin sa mga organized group kasi sabi ko nga in my previous interview, I am representing the civil society organization. So Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mga ganap ng 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Good morning sa alkalde ng Data Saudi sa Maguindanao del Sur na nakikinig, nanonood po sa atin. Mayor Dato Basir Banjo Oto. Good morning, Yorme. Kumusta nga Data Saudi sa mga sandaling ito? Atin na po nga tunguin mga kasama. Report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang nakuha na sa Radyoman.web sa karagdagang detalye sa nangyaring bakbakan ng dalawang pamilya dyan sa bahagi ng Lanao sa Pikong. Kung sana ay nagresulta ng 5 sugatan. Away pamilya pala ito sa detalye sa Radyoman.web abang Ronda Presinto. Nagkabarila ng dalawang grupo ng pamilya na nagresulta sa pagkakasugat ng 5 individual na naitala kahapon alas 13:30 ng hapon sa bahagi ng Barangay Pindulunan sa bayan ng Pikong, Lanao del Sur. Sa ulat mula kay LTS-PPO Director Police Colonel Cesar Cabuhat, ang mga biktima ay kinilalang sina Saripada, Samad Nasser, Amrex Kalalaga at 2 babae na sina Asia at Aisha na kapwa mga sugatan. Samantalang ang mga suspek ay mula umano sa pamilyang Alampa na sina Naungko, Rasa Raki, Salamat Tox, Piangni, Samin Omar at Jamil Makabanding, kung saan lahat ng mga ito ay residente ng Barangay Pindulunan sa bayan ng Pikong sa nasabing lalawigan.
Sinasabing habang papalapit na ang otoridad sa lugar para rumisponde ay dinig umano ang palitan ng putok ng magkalabang grupo kung saan napaupa ito nang makarating na sa lugar ang PNP LDS katuwang ang 51st Infantry Battalion Alpha Company ng Philippine Army. Nakarecover ang mga otoridad sa crime scene ng halos 40 basyon ng hindi pa natutukoy na uri ng mga baril. Dagdag sa ulat, matagal ng away o pangayan ng pamilya ang pinag-ugatan ng kaguluhan dahilan na nagkasagupa ang mga ito. Kasalukuyan namang nilalapatan ng lunas sa mga sugatang biktima sa bahay pagamutan habang ang mga suspek ay pinaniniwalang umiskapo sa bulbunduking bahagi ng Puala sa naturang lalawigan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Iba talaga pagka maraming armas. Kapag may kalaban na barilan, bakbakan. Eto pa, 4 sugatan na sa Baguio ng Matalam dahil din po sa pananambang o engkwentro. Sa detalye sa Radyoman na Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Sugatan ang 4 kataong magsasaka matapos mawi sa engkwentro ang sanay pananambang ng mga di pa nakikilala mga armadong kalalakihan alas 11 ng umaga kahapon sa sitio Esmar B, Barangay Estado, Matalam sa North Cotabato. Bate sa paunang impormasyon sa kainoon ng traktor ang 10 manggagawa kabilang ang 2 babae at pawinasana mula sa pag-i-spray ng isang plantasyon ng palm oil nang bigla silang harangin ng mga armado na sakay ng puting minivan at pagbabarilin. Ang mga biktima ay sinasabing pawang trabahante ni Junjun Viajante na residente ng nasabing barangay. Ayon sa ilang testigo, nauwi pa umano sa palitan ng putok ang insidente sa pagitan ng mga sospek at ng grupong sakay ng traktor kung saan isang manggagawa na kinilalang si alias Totyo ang sugatan at agad na isinugod sa bahay pagamutan. May report din mula sa mga nakaligtas na biktima na 3 umano sa mga armadong grupo na namaril sa kanila ang nasugatan sa nangyaring engkwentro. Gayunpaman, nagpapatuloy ang investigasyon ng Matalam MPS sa insidente at tinutugis na rin ang tumakas na mga salarin. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala mga nasunugan sa bayan ng Parang may binigyan po ng tulong ng Project Tabang. Sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahibansaw. DXMY Tatak RMN Report. Naghatid ng agarang ayuda ang Balm Project Tabang sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa barangay Magsaysay sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ay tig-isang sakong bigas, assorted groceries items, kitchenware, shelter kits at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residenteng nawala ng tirahan at ari-arihan dahil sa insidente. Ayon kay Norodin Dunton, 5 pamilya ang naapektuhan ng sunog na nagdulot ng pagkatupog ng kanilang mga tahanan. Agad naman umaksyon ang Balm Project Tabang sa pamamagitan ng Office of the Chief Minister upang makaabot ng kinakailangang mga tulong sa mga biktima. Pinangunahan ng Rapid Reaction Team ang pamamahagi ng ayuda sa panguna ni RRT Head Ginoong Norodin Dunton. Alinsunod sa mandato ng Balm Project Tabang Manager na si Ginoong Brahim Lakua. Nagpahayag naman ng pasalamat ang mga benepisyaryo sa mabilis na responde at malasakit na ipinakita ng pamahalang Balm sa oras ng kanilang pangailangan. Patuloy namang tiniyag ng Balm Project Tabang at ang Bangsamoro Government ang kanilang kahandaan sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad at iba pang sakuna sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Sukran Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Anukala na naglalayong magtayo ng 1 billion regional sports complex para sa mga atleta sa BARM abay tinutulak. Ating partner yata si Doc Jojo ang siyang may akda po dito. Ating dakwan sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Iminungkahi ang pagtatayo ng 1 bilyong piso na halaga ng sports complex sa Bangsamoro Autonomous Region sa ilalim ng panukalang batas na inihain sa unang pagbasa sa Bangsamoro Parliament. Naglalayon umano itong paigtingin ang pagpapaunlad ng sports sa rehiyon, tulungan ang mga kabataang atleta at gawing handa ang rehiyon bilang host ng malalaking national at international sporting events. Sa ilalim ng BTA Parliament Bill No. 467 o ang Bangsamoro Sports Complex Act of 2020,
2026 na inakda ni Member of the Parliament Kadil Sinolinding Jr. Ang iminungkahing sports complex ay popondohan ng paunang alokasyon na 1 bilyong piso para sa pagpapatayo, pagbili ng kagamitan at pagpapaunlad ng infrastruktura para sa palakasan. Ayon kay Sinolinding, layunin nitong tugunan ang matagal ng kakulangan ng sentralisado at makabagong infrastrukturang pang-sports sa BARM na nagdudulot ng paghina sa paghubog ng mga atleta at sa kakayahan ng rehiyon na makipagsabayan sa larangan ng palakasan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyo Monday. Maganda yan para nang sa ganun, di na mahirapan yung ating mga atleta kung saan yung mga venue ng mga event. Kung sakasakaling may barma o pwede tayong mag-host ng palarong pambansa. Kaya maganda yung panukala ni Health Minister MP Docadel Jojo Sinolinding. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Beth Suagabla, kay Elmar o Father Elmar Cortel sa bagay ng UPI, kay Mine Masukat Akan sa Tagig at kay RR Linas sa Dato Kampong Labungan. Kay Bahia Akmad, good morning kay Mer Lukman, kay Waidaka na Mamalapat, kay Samera Abbas sa Buricain, Pahamudin. Kay Kamsa, good morning sa Mother Tamuntaka sa Purok Silangan. Dito sa Cotabato City at kay Evelyn Puntanilla, good morning kay Sir Dato Tenga Latip. Good morning po sa inyo kay LJ Landao sa Ulango, sa Dato sa Labungan. At kay Merly Transporte, good morning sa Landasan, Lower Panay. Kay Parid Abdul Rahman na Impal. Kay Bayo Makulos sa Mitimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok May Alabi sa Dato Balabaran. Good morning po sa inyo kay Jenna Espinosa. Oras, ganap ng 5:28 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Masilman Strong Coffee para may lakas po tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
Condensado na made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap. Kahit mahirap, tatak ng tapang. Ang tunay, tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Magandang buhay mga kaibigan! Ako po si Hinday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Isayos po yung oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man. Ngayong araw po na ina ng laging sa Klolo. Wednesday po mga kasama, 20 na po sa buwan ng Mayo. Good morning sa mga nagbe-birthday sa ngayon ha. Happy birthday po sa inyo. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook page, good morning kay Ma'am Elbera Lindao Kalob sa area ng Bagger sa Libungan. Good morning dyan sa inyo ma'am. Wala bang pagbaha dyan sa inyo? Tulad dito sa bahagi ng Kapayuran kahapon grabing baha dahil nga po dito sa pagkasira ng dike. Dulot ng pag-apaw po ng ilog dahil sa lakas ng buhos ng ulan dyan sa North Cotabato kahapon. Kay Jeffrey Salvador, good morning sa Tenorio at kay Ismael Abdul Bari ng Bulyok 2. Kay June Casan, good morning po sa inyo at kay
Sinbay Adam ng Almonte Extension na sa Cotabato City. Good morning. Imam by Mems Balaw sa RH8 dito sa lungsod sa RH11. San Pablo Village. Good morning. Diyan sa Baguio po ng Piña Francia. Mentors Village, Peterbilt, Purveyors. Mga subdivision na barangay itong RH11. Yung Purveyors, sabi nila Millionaires Village. Meron pa yung sa likod ng San Pablo. Good morning po sa inyo dyan, ha. Sa Awang, good morning kay Kuya Tata at kay Ate Diding. Sa Team Talipapa kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Morning po sa inyo kay Kuya June, Ate Jane at kay Ma'am Bing Sidon. Good morning. Sa mga balita pa rin po natin mga kasama. Dahil sa malakas na buhos ng ulan kahapon at pagkasira ng isang dark sa bahagi ng Kapayuran Pigkawayan ay nagdulot po ito ng pagbaha sa bahagi ng Zone 7. Kung saan nagmistulang ilog ang kanila pong kalsada matapos na umapaw. Sa report ng mga barangay officials na mabilis naman umapaw ang tubig baha mula sa ilog kaya hindi na nakaligtas sa baha ang mga pananim ng mga farmers. Kaya't sila po ay nalulungkot dahil nasira ang kanilang pananim na palay na malapit na sanang i-harvest. So ngayon, patuloy ang monitoring ng Pigkawayan MDRMO sa kalagayan ng mga residente upang matiyak ang kanilang mga kaligtasan. Unang radyo, unang balita. Dito sa Bangsamoro Government, dumalaw kahapon sa tanggapan ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. Yung doktor ng BFMRLF na kanya pong nabigyan po ng tulong nung ito po ay nagkakasakit. Ayon pa kay MP Kadatuan Jr., mahalagang mabigyan ng pagkilala at suporta ang mga taong naging bahagi ng pakikibaka at nagsilbi sa komunidad. Nagpasalamat si Dr. Cabalo kay MP Kadatuan dahil sa kanyang agarang tulong na ibinigay nung siya po ay nangangailangan habang nasa karamdaman. Niyak ng opisyal na magpapatuloy ang kanyang tanggapan na magbibigay po ng tulong sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga nasa hospital. Unang radyo, unang balita. Nagpapasalamat po ako na pumunta po ngayon dito si Dr. Abubakar Cabalo. Actually, na-surprise po ako kasi alhamdulillah, na-meet ko siya face-to-face. Hindi naman po namin expected kasi medyo may edad na po si Dr. Abubakar Cabalo, pero dahil po sa siguro sa ano na din, saya niya na din, gusto niya po makipagkita sa ano. Ako din, gusto ko din bumaba doon na para makita siya. Bangin support kami, grateful kami. We are very grateful sa services ni Dr. Abubakar Cabalo. Unang radyo, unang balita. Ganon din, labis pong nagpasalamat si Dr. Abubakar Cabalo sa kay MP Attorney Kitim Kadatuan dahil sa kusang loob nitong pagtulong sa kanyang gastusing pinansyal at pagpapagamot. Ayon pa kay Dr. Cabalo, wala naman siyang sapat na may sukli sa ipinakitang kabutihan ng MP Kadatuan ay mananatili naman sa kanyang puso na taos-pusong panalangin at dua para po rito. Sa mga napitawag ang kuna, nakatawag sa kanin sa kanoneva na bangunin sa kanan rao na ito na makaumasay kanin sa parcel kanin sa tawag. Kumus po sa kanin ito na masasagiraw ko na nitsuklo ko sa kanan ka nakapagigaya kami sa mumpia. Unang radyo, unang balita.
Ito, good news para sa ating mga kababayan na kung saan may mga maintenance. Kumbaga, walang pambili ng gamot dahil nagkaroon po ng pagbibigay ng pondo si Chief Minister Abdurrahman Samigambar makakuha dito sa kilalang pharmacy sa Cotabato City na pinaglaanan po ng pondo. Dahil dito, kompleto ang mga gamot Nasa 6 million mahigit ang inilang pondo na mula sa TDIF ni MP Chief Minister Abdurrahman Samigambar makakuha sa Mercury Drug. Ganon din yung 8 mga hospital sa Cotabato City ay kanya pong binigyan din po ng pondo para sa mga kababayan po natin na magkakasakit at walang pambayad sa hospital. Maabot sa 16 million plus ang nilang pondo ni Chief Minister makakuha sa hospital, sa 8 hospital at Mercury dito sa Cotabato City. Ang naturang pag-turnover po ng cheque ay pinangunahan ng ating Chief Minister kasama yung ating partner sa si Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding. Unang radyo, unang balita. Ang office po ng ating Member of Parliament and Chief Minister, Honorable Abdurrauf Makakuwa, ay namahagi ng kanyang TDIF. At itong kanyang TDIF is suma total 16.5 million, Mike. 16.5 million. And 6 million of that goes to Mercury. So yung mga nangangailangan po ng gamot, nangangailangan ng tulong sa pagbili ng gamot na hindi nila kayang bilhin, ay ito po yung pinaglaanan ng ating mahal na Chief Minister. And aside from that, nagpadala din siya at nagbigay ng pera sa 8 partner hospitals ng kanyang tanggapan. Kasama dyan ang Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium General Hospital, United Bangsamoro Hospital, Cotabato Puriculture Center and General Hospital, ang Notre Dame Siena College, mayroon din po sila. And saan pa yun? Unang radyo, unang balita. Sa mga nagtatanong kung paano maka-avail ng libreng gamot na handog po ng ating Chief Minister mula sa kanyang Transitional Development Impact Fund, siyempre, una dyan, kailangan meron kayong sakit dahil hindi naman pwedeng hingi kayo ng gamot kung walang sakit. Lalo na sa may mga maintenance. Narito si Health Minister Doc Jojo Sinulinding kung paano maka-avail ng naturang gamot dito sa Mercury at ng Bangsamoro Government. Unang radyo, unang balita. To the office, ang una talaga dito, Mike, kung Mercury. Pag Mercury po, kailangan may reseta ng doktor. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Mercury at hingin lang ang gamot. Kailangan may reseta ng doktor and then ikaw ay either pupunta sa Mercury para makuha mo yung presyo or pupunta ka doon sa office sa tanggapan ng MP, ng Member of Parliament, para bibigay sila ng guarantee letter. Itong guarantee letter, it's not monetary, but it has a monetary equivalent. For example, sasabihin ng MP, good for 5,000 pesos. So yung reseta nyo po at yung guarantee letter, dadalhin mo ngayon sa Mercury. At ang pinaka-common yata na pinupuntahan, Mike, yung Mercury na Santos branch, yung dyan sa may... Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximo ay ganap ng 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Yon yung proseso Kailangan na meron kayong guaranteed letter galing sa mga MP at syempre yung reseta ng doktor na nag-check up po sa inyo dahil alam natin yung mga maintenance ay mahal po yan. Pero kung libre, may magbibigay ng 10,000 piso na maintenance na gamot. Malaking tulong na po yan para sa isang quarter. O baka isang taon na maintenance, mga kasama. Muna at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balikan natin mga kasama at mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa Radyoman.web Abang sa kanyang police report. Ronda Presinto.
Namatay on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng suspect gamit ang umano'y long firearm na naitala alas 12 ng tanghali kahapon sa bahagi ng barangay Pindulunan, Picong, Lanao del Sur. Sa ulat mula sa LTS-PPO, ang biktima ay kinilalang si Ayman Absarani Gunda, 27 anyos may asawa, driver, habang ang suspect ay si Jamel Makabanding, 27 anyos may asawa, pawang mga residente ng barangay Pindulunan sa nasabing bayan. Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP-LTS, abala noon ang biktima sa pag-ayos ng kanyang sasakyan at saglit na tumigil para bibili sana ng makakain nang biglang sumulpot ang suspect sabay na nagpaputok ng baril. Nagtamo ang biktima ng 2 tama ng bala sa dibdib gamit ang M16 rifle na pinaniniwalang ginamit ng salarin sa pamamaril. Agad namang tumakas ang suspect matapos isagawa ang krimen kung saan sa at-pursuit operation ng mga otoridad, bigo ang mga ito na madagip ang gunman. Pinaniniwalang utang ang dahilan ng pamamaslang base sa mga nakalap na impormasyon ng PNP. Patuloy pang inaalam ng LTS-PPO kung ang nasabing pamamaril ay may kinalaman sa sumunod na insidente. Ilang oras ang pagitan makarang magbakbakan ang magkaaway na pamilya na naganap rin sa naturang barangay. Kasama mo sa DXMY 19 Arimen Kota Bato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Web sa balitang yan. Samantala, LGBT na nagpanggap bilang babae para magpakasal sa kanyang boyfriend humingi ng tawad matapos mabistong siya pala ay LGBT, hindi pala babae. Sa detalye sa Radyo Man, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Humihingi ngayon ng tawad sa publiko ang isang 21 anyos na lalaking si Marlon matapos magpanggap na babae at makasal sa kapwa lalaki sa bayan ng Panimbang, Sultan Kudarat Province nitong May 16, 2026. Si Marlon na isang miyembro ng LGBTQ ay residente ng Maytum sa Sarangani Province. Nagpakilala umano siya sa kanyang karelasyon bilang Sofia at inaming nagpanggap siya bilang babae sa loob ng 8 buwan nilang pagsasama bago naganap ang naturang kasal. Iginit din niya na ang ina umano ng kanyang 21 anyos na karelasyon ang nagsabing magpakasal na sila na kalaunan ay nabunyag na lalaki pala siya at ang tunay niyang pangalan ay Sang Marlon. Ako po si Marlon Briz, 21. Nakatira po ako sa Old Pob, Maitom, Sarangani Province. Nagahingi po ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim sa Palimbang at sa pamilya po ng nasaktan ko. Nagahingi po ako ng patawad. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi na po ako ulit. Pangako po yan. Kung ulit pa po ako, pwede niyo na po akong kasi gusto ko lang po magbagong buhay po ngayon kasi ko na po boyfriend months. Samantala, binigyan din na hindi katanggap-tanggap ang naturang sitwasyon sa pananaw ng relihiyong Islam at maging sa Kristyanismo. Dati naman siyang nakaranas ng kahalintulad na sitwasyon at ito na ang ikalawang pagkakataon na maganap muli ang pagpapakasal sa kanya. Sa huli, muli siyang humingi ng patawad at nangakong magsisimula ng panibagong buhay matapos ang kontrobersiyang kanyang kinasasangkutan. Hindi nakalagpas sa mga netizen ang naturang insidente at umani ito ng sandamakmak na batikos dahil sa panloloko ng naturang LGBTQ member. Ayon pa sa batas, maaari itong sampahan ng kasong panloloko o fraud dahil sa kanyang maling ginawa, ngunit nakabatay pa rin ito sa kung may magrereklamo sa kanya sa korte. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Kota Bato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul. At least nabisto niya na Darna pala yung kanyang partner. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Maestro, sinasabing MP Butch Malang nagpaabot ng tulong sa traditional madrasa at masjid sa Nabalawag SGA. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak Arimen Report. Tagumpay na nagsagawa ng pagkakaloob ng support material sa ang opisina ni BTA Member of Parliament Butch Malang sa pamamagitan ng Team Malangkas na pinangunahan ni Chief Program Officer Norhan Uka MPA para sa Madrasa Mintok Al-Islamiyya sa Barangay Damatulan sa bayan na Nabalawag sa Special Graphic Area. Formal nang na-turnover ang mga kagamitang pagsuporta kay Municipal Administrator Masulot Mantok na siyang administrator ng naturang madrasa. Ang aktibidad ay sumisimbolo sa sama-samang pagsisikap upang suportahan at mapalakas pa ang institusyon sa edukasyon ng Islamiko sa komunidad. Layunin ng inisyatibong ito ay upang mapahusay ang learning environment ng madrasa at matiyak ang mas maayos, komportable at kaya-ayang espasyo para sa mga ustads at mag-aaral. Patunay rito ang matatag na advokasya ng opisina ni MP Butch Malang na serbisyo para sa Bangsamoro.
Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Panukalang batas na magpapalit sa pangalan sa Datubla. Abay, aprobado na sa third and final reading. Pirma na lang ang lagda ni Chief Minister Makakuwa. Sa detalye si Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Pinagtibay ng Bangsamoro Parliament sa ikatlo at huling pagbasa ang isang panukala na naglalayong palitan ang pangalan ng bayan ng Datubla, Sinsuat sa Maguindanao del Norte upang maging munisipalidad ng West UP. Inaprobahan ang Parliament Bill No. 328 sa boto ng 40 miyembro na pawang sumang-ayon habang walang tumutol o nag-abstain. Nagpapakita ng matibay na suporta sa panukala. Sa ilalim ng panukalang batas, hindi agad magkakabisa ang pagpapalit ng pangalan. Kailangan muna itong aprubahan sa pamamagitan ng isang plebisito ng mga kwalipikadong botante ng munisipalidad na isasagawa at babantayan ng Commission on Elections. Ayon kay Committee on Local Government Chair Nagib Sinarimbo, batay sa naging talakayan nila sa COMELEC, inaasahang isasagawa ang plebisito ngayong taon matapos ang parliamentary election sa Setyembre. Ipinapakita sa panukala ang mga historical at geographical na batayan. Nagsasaad na dating bahagi ng UP ang naturang munisipalidad at matatagpuan ito sa kanlurang bahagi nito kung saan matagal nang ginagamit ng mga residente ang pangalang West UP. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong sa pagtulong. Alas 2, Suertres lumabas 940, alas 5 naman na 787. Parang eroplano lang, alas 9, Suertres 471. 6 digit naman alas 9 kagabi, 524, 551. Super Lotto naman nasa milyones na papremyo, 649, nasa 25 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 49, 35, 44, 04, 14 at 05. 658 naman. Nasa 75 million ang jackpot prize. Winning combination natin 06, 38, 09, 26, 48 at 14. Sa 642 naman, 17.3 million ang jackpot prize. Winning combination 22, 16, 25, 31, 06 at 15. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning kay Connie Meme sa bahagi po ng Poblacion 8, kay Amada Lumpan ng RH9, kay ka-driver vlog, good morning daw sa Simway, o kay Timway Regia Agustin from Lumboy, kay Violet Niasca Pantuhan sa bahagi ng Kinapawan, at kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa bahagi po ng Sultan Mastura. Aba, parang tinanggal na yata yung mga asphalt na mga butas-butas dyan, ha? At least din na po mahirapan yung mga tagalandasan parang kung dadaan dyan sa Sultan Mastura. Kay Sultan Kudrat Administrator, Sultan Banjo Mampun Alhaj, good morning. Kay Admin na Mitimbang, good morning. Balikan natin sa Radyoman Daisy update sa mga Marites. Balitang Showbiz. Walang kupas ang pagiging darling of the crowd ng aktres at singer na si Maris Racal matapos sorpresahin ang mga estudyante at jeepney driver sa University of the Philippines o UP Diliman sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng bigas. Bit-bit ang makulay na placard na may nakasulat na free bigas. Tumayo sa gilid ng kalsada si Maris upang iabot ang mga nakaplastik na bigas sa mga dumaraang tsuper ng UP Ikot jeepney. Nag-abot din ng maiinom at makakain ang mga kasama niya. Ang nakakaaliw at kawang-gawang eksenang ito ay bahagi ng selebrasyon ni Maris para sa kanyang 12 taon sa showbiz industry, pati na rin ang anibersaryo ng kanyang solid fandom, ang Maris Tellers. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, ha. Kay Seb Alejo Salvador. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web Sabang.
Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning.